Laban ng Barangay Ginebra at Northport Batang Pier. Import nga ng NP si Joyce ng gigil kay Scotty Thompson at Japet Aguilar sa ginawang posterized duck na ginawa nga nito. Ano nga ba ang dahilan? Bakit siya nainis ng gusto? At nagkagulo pa nga bago matapos ang laban ng TNT at Rain or Shine na kung saan naging dahilan bakit inawat nga si Ronde Hollis Jefferson ng mga bouncer at ibang tao dahil sinugod nga ni RHJ ang bench ng Rain or Shine at hinamon pa nga sa labas ng court itong si Coach Yeng Giao. Yan ang topic natin sa video na ito mga ka-sports. Tara at pag-usapan na natin yan. Malaking problema nga sa part ng TNT itong conference na ito dahil sa sunod-sunod na pagkatalo nga nila at puro injury nga ang mga key players nila. Si Ronde Hollis Jefferson ay na-injured nga sa kalagitnaan ng season na kung saan may hindi ngang magandang nangyari sa kanya sa EASL. Kaya napilitang siyang palitan ng kanyang kapatid na si Ralil Hollis Jefferson. Ito nga yung debut game niya sa TNT laban sa Rain or Shine at halatang nahirapan nga agad siya dahil sa physikalan na ginawa nga ng Ross. Simula kasi nagpalit ng import ang Rain or Shine, nakakuha na sila ng 5-game winning streak. Kabilang na nga dyan yung pagkatalo nila sa TNT Tropang Giga. Impressive game pa din naman ito para kay Ralil dahil nakakuha nga agad siya ng 50 points. Kaso yun nga mga ka-sports, nung patapos na yung laban ng TNT at Rain or Shine, napasugod si Ronde Hollis Jefferson sa likod ng bench ng Rain or Shine dahil halos suntukin na daw niya ang mga staff nito sa inis na hindi niya nga matanggap ang mga contact na natatanggap ng kanyang kapatid dahil sobrang obvious na daw ng mga tawag at hampas-hampasin na nga daw siya nito pero wala pa din daw nakukuha ang tawag. Kaya hindi nga mapigilan ni RHJ na lumapit sa mga referee at hanggang sa umabot na nga siya sa bench ng Rain or Shine at nadamay na nga din sila sa init ng ulo niya. Umabot na nga sa point na naririnig na ni Coach Yeng ang angal niya at hindi na din niya nagustuhan ni Yeng Giao yun. Hanggang sa yun na nga, natalo na ng Rain or Shine ng TNT sa important na laro na yun. Ayon nga kay Coach Yeng, first time daw niya nangyari itong sa coaching career niya na hindi daw siya nirerespeto at niluso pa daw siya sa bench nila. Sa isang interview nga mga ka-sports nito ni Yeng Giao sobra nga daw ang pagka-dismaya niya dito kay RHJ at hindi niya nga raw yun in-expect. Tapos pumasok pa nga sa isip na kung ano-ano na parang tinopak nga daw ng gusto. Sana nga gawan ng action daw ito ng PBA dahil hindi naman daw siya part ng lineup at may tuturing na lang siya na fan. Tapos ganun pa ang gagawin niya. Kaya nga hindi mabigyan ng technical ng TNT dahil yun nga hindi siya kasama sa official lineup ng TNT Tropang Giga. Hindi rin talaga yung ginawa nga ni RHJ para sa akin palagay mga ka-sports. Kasi yun nga tulad ng sabi ko kanina, hindi na siya part ng lineup ng TNT. So nonsense na rin kung magwawala pa nga siya dun Kaya hindi nga rin siya matawagan ng technical ng mga referees. Oo, concern nga siya sa kanyang kapatid. Pero dapat hindi niya nga pinairal yon. Sa second topic natin mga ka-sports ay tungkol naman dito sa laban ng Ginebra at NP. Napahiya nga si Tony Bishop sa ginawa nga ni Arvin Tolentino dahil pinasayaw niya nga ito sa isang play at nautakan niya pa nga ito. At Benky Joyce hindi maiwasang mainis kina Scotty at Japet dahil na-posterize nga ito sa isang possession. Sobrang crucial nga ito sa dalawang team mga ka-sports dahil dito nga magkaka-chance na malaki kung sino nga ang makakakuha sa kanila ng twice to beat advantage sa playoffs, kung sino ang mananalo at ang pipiliin para makamit nga nila ito. Sobrang physikalan nga ng dalawang team umpisa pala ng laro, kaya nga dikit na dikit ang laban hanggang natapos ng first half. Halatang may gusto nga patunayan at makakuha ng magandang standing para sa playoffs ang dalawang team. Pinatunayan nga din ni Arvin Tolentino na kahit na trade na nga siya sa ibang team ay mas gumanda pa nga lalo ang nilalaro niya. In fact, number 1 local leading scorer nga siya ng NP at nag-average nga siya ng 22 points per game at consistent ang ganong pagpuntos niya. Kaya nga malaking bagay si Tolentino dito sa NP dahil parang mas naging sure ball pa nga siya lalo yung mga outside shooting niya. Kaya nga maganda din ang standing nila dahil sa tulong niya. Napapakamot ulo na nga lang si Coach Tim kada makiscore nga si Arvin na tila nagsisisi sa pag-trade nila sa kanya.
Pero okay na din yon kahit pa paano kasi napapakita niya pa din ang magandang performance niya sa ibang koponan. Sa second half naman, dito na nakaalagwan ng Hinebra sa tulungan nila Japet at Scotty. May nagawa pa ngang dunk itong si Japet dito at na-posterize nga si Joyce at tila napikon pa nga siya dahil sa nagawa sa kanya. Parang nabastos kasi siya sa nangyari at napahiya sa mga fans dahil nga sa panalo na yun ng Hinebra kontra NP. Mas tumaas nga ang chance dito ng Hinebra na makakuha ng twice to beat advantage spot dahil papalapit na nga ang pagtatapos ng elimination. So ilang games na lang ang inaantay bago ma-finalize ng standings. Para naman sa NP, sure spot naman sila sa playoffs pero hindi pa nga din talaga alam kung sino ang makakalaban nila at dumiit ang chance din nila na makakuha nga ng twice to beat advantage dahil sa pagkatalo nila kontra Barangay Hinebra.